bilib kami kasi Natakot sa inyo. Ang dahil tahimik alam namin. nyo na kami ay hindi bumoto sa inyo at hindi kami nangampanya sa inyo pero humarap kayo dito. Kaya palakpakan natin si Senator Amy. At saka dagdagan ko, Mm, mga nagiging bisita natin last week, napakapogi. mm. Ngayon, napakaganda. Naku, Uy, Coach Oli yan eh. Coach. Dito, swerte nga eh. At hindi impacta. Oo. Seatmate ko yun, nakakatawa nga yun eh. Tinatanong ko siya, kumusta naman yung Banatero? Sabi niya, masaya, masaya. Di ka na magsasalita, ang dami nilang sinasabi eh. Ang dami lang alam eh. Sabi ko, ganun, okay, di mabuti. Salamat ma'am dahil nandito kayo at sana nga ay patuloy nyo lang yung ginagawa ninyo dahil tulad nga na sinabi ko po sa inyong programa na kami pong mga Pilipino ay nabibilib sa patuloy ninyong ginagawa. Hindi lang po sa inyo, sa the rest of the minority na alam naman natin na pag bumanat, ang kapalit niyan, kulungan katulad ni Marcoleta. Pero nananatili pa rin kayo na pumapanig sa taong bayan. Nako, maraming salamat at sa pagkakataon. At sana pagdasal ninyo kami, nakaka-nervous. Lahat kami kinakasuhan. Ganun pa man, kinakailangan lumabas yung katotohanan. Kasi hindi pwedeng magmamaang-maangan tayong lahat at sunod-sunuran. Ayun. Mensahe po sa ating mga nanonood ngayon na mga Makinig Banatero sa sa buong mundo. Banatero. Ayan, nagsasabi ng totoo. Hindi fake news katulad ng iba. Ayan. Katulad ni ICC. hindi talaga nakatiis, ano? Marcos, kinidnap pala ng Amerika. Yan po ang matapang at nakakagulat na pahayag mismo ng isa sa mga anak ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Walang iba kung hindi si Senador Amy Marcos. Ayon sa kanya, hanggang ngayon ay pinagtataka niya kung bakit patuloy na nakikipagsundo ang kanyang kapatid na si Bongbong Marcos sa Amerika. Sa kabila umano ng ginawa nito sa kanilang pamilya. Kaya ang malaking tanong ngayon, may mga detalye bang hindi pa lubusang na ibubunyag sa publiko tungkol sa pagkatanggal sa pwesto at pagdala ng pamilya Marcos sa Hawaii? At kung naniniwala si Senador Amy na labis na nasaktan o niloko ng Amerika ang kanilang pamilya, bakit tila kabaligtaran naman ang direksyon na tinatahak ngayon ng administrasyon ng kanyang kapatid? Pag-usapan at himayin natin ang kontrobersyal na pahayag na ito dito lamang sa Vox Populi. Ipe-play ko, panuorin ninyo. At napakarami pa pong kontrobersyal issue na binitawan si Senator Amy dito at talaga nga naman siguradong magugulat na naman ang sambayanan pag napanood po ang kanyang pahayag. Dahil alam nyo naman po mga kababayan, kami pong Banateros ay hindi sumuporta kay Senator Amy itong nakaraang eleksyon at nung mga nakalipas pang eleksyon. Kaya kami ay nabigyan ng pagkakataon na interviewin siya. Aba, talaga nga namang naghanda kami at talaga namang amin po itong pinag-aralan ng lahat ng mga pahayag niya before at para matanong sa kanya. Kaya panoorin niyo po dahil napakaganda po nitong episode na ito. One of the best episode ever in Vox Populi. Kasi dito, tapatan. Talagang tapatan. At yung mga tanong namin dito ay talagang kinagulat ni Senator Amy. Panoorin natin ha. Pasok! Maraming salamat. Very happy to be here. First time ko dito, sa totoo lang, sa Vox Populi. Thank you. Sana maulit muli, no? Oo nga. Hindi pa nagsisimula, gusto niya nang maulit, ha? Maulit na eh. Kayo Umpisa muna natin. Oo, kamusta naman po, Senator Amy? Kamusta naman po kayo? Kamusta naman po ang Senado? Mabuti naman, kaya lang, nakakapagod ang Senado ngayon eh. Grabe, malala, nakakahiya na nga kasi dadalawa lang yung batas na napasa namin sa napakaraming listahan ng priority. Maliban pa sa priority, dami pang mga iba pang priority outside of the 53. Pero nakita naman niyo, labis-labis ang politika. 4 ang aming Senate President sa loob ng 1 taon. Tama ba yun? My goodness, grabe talaga naman. Tapos, 2 impeachment. Ayan naman, talagang wala kaming magagawa kundi politika. Yan ang problema. Pero sa kabila ng lahat ng yan ng inyong nabanggit, ano po ang sekreto
ng Amy Marcos, bakit parang hindi naman halata sa itsura ninyo kay ayun Stress? Meron bang sumusunod sa inyo na makeup artist dyan sa... Wala nga eh, wala nga akong glam team, wala akong gana, wala sa mood. Talaga naman. Kasi may narinig Higit sa kami- lahat, ang minority, walang pambayad. Wala, zero-zero na yung mga kwan namin, mga project namin, kakainis. Kahit yung binanggit sa SONA, Kasi may naririnig kami dyan meron daw isang senador dyan na sinusundan ng makeup artist. oh, ayan naman, mga chismoso kayo, hindi nanggaling sa akin. Sino yan? Sino yan? Nako, ah. Sabi nila nainggit pagka naman may, ako dyan, ah. pag may 0.01 sumusunod, ba? pag may sumusunod daw na makeup artist, ibig sabihin, mukhang impacta daw yan. Oh, ayan Impacto, naman. Ang dami ng impact. Mundo, dati tambalos-los lang, ah. Tapos hindi daw Dumami kayo na talaga. pinapansin, ha? Ay, Hindi ikaw daw, talaga. suplada na daw. Oh, talaga naman. Kayo talaga. Pero, Comment. Ilan lang ang babae sa Senado nga? Di 5 lang yata kami, no? bahala na silang manghula kung sino yan. Oo nga, ha? ilan lang kami. 4 sa minority eh. Di ba? Pero speaking of yung Senate, Senator, ilang beses na kayo nagpalit ng Senate President, tapos may Ay. mga nangyaring gulo nitong nakaraan. Kumusta po ang Senado ngayon in terms of yung environment, security? Alam mo, hindi siya komportable. Eh, unang-una, pagpasok mo pa lang, saan ka nakakita na sabi, talagang marami daw bomb threat, may kung ano-anong threat, nakakapraning eh. Pagpasok mo pa lang, 6,000 yung pulis, tapos naka-barbed wire lahat, ganun. Parang hindi Senado eh, parang papasok ka ng garrison, ano ba yun? Tapos yung mga NBI, nung umpisa, sila yung nag-gatekeeper ba? Kinakalkal pati yung mga empleyado namin, ba yun? Ang gulo. Hakaasar. So pagpasok mo pa lang, tense na. Ano ba to? Ano ba to? Tapos pagdating mo dun sa itaas, hindi nagkikipuan. Dati, kahit balitaktakan, todo debate, argumento, kompleto. Pag alis naman ng plenary, chikahan naman kami. Pero ngayon parang nakaka-stress eh. Parang toxic na, Oh, medyo toxic na talaga. Ika nga. Yun Pero na nga. hindi kaya doon nakuha ni Ontiveros yung threat na sinasabi niya? Kasi binantayan daw eh. Tapos hindi kaya doon niya naisip, ay ako may threat. Ay, Kaya ganon. binabantayan ako. Uso ang threat. Ayun naman. Anyway, simulan na natin ang usapan. May ilang political analyst at legal expert na nagsabing nakakadismaya ang SONA ngayong taon. Sa inyong pananaw, aling mga bahagi ng talumpati ang hindi sumasailalim sumasalamin sa tunay na sitwasyon ng ating bansa? Ay, nako. Kawawa naman yung kapatid ko. Parang may alternate universe yata sa palasyo. Kung ano-ano yata rin report doon na kunyari may accomplishment. Wala namang accomplishment. Marami kasi. Ang dami talagang pinagsasabi na nahilo ko. Siyempre, unang-una, lahat ng tao nagtatanong sa akin, bakit naging space cadet? Mag-astronaut na tayo. Nagkakamot nga ako ng ulo ano ba yun? Na magkaka-launching pad daw sa Cagayan, kauna-unahang spaceport. Katabi pa namin sa Ilocos Norte. Sabi ko sa loob-loob ko, wala na ngang port dun sa Port Irene. Wala na ngang airport sa Lalo. Hindi mabuksan-buksan. Magkakaroon pa ng spaceport. Tapos yung Cagayan na yan, halos kinain na ng buong dagat at ng ilog. Sa dami ng dumaan na bagyo, lalagyan pa ng spaceport. Ano ba yan? Ano ba yung mga paglalaroan ng mga rocket ship? Meron ng Philippine Space Agency, meron pang sinasabi si General Browner na spaceport para sa military naman. Nakukunin na naman sa modernization. Yung modernization na yan, 14 years na, hindi na modern. Pero kayo po, dahil sa, alam nyo, nagkaisa kayo sa mga nag-ano din ng budget, ang legislative branch, meron ba tayong pang pondo dito sa rocket na to? Nagtataka nga ako ba, kung saan yan kukunin na naman ba yan sa modernization? Kawawa naman sundalo natin, wala na nga baril. Na babara yung mga second hand na bulok galing South Korea. Hindi ko nga maintindihan kung saan manggagaling yan, nakakapagkaka. Ang dami-daming sinasabi na paggagastusan. Yung malaki din na dun sa budget na mahabang debate namin, yung 84 billion ng DepEd, yung school building fund. Hindi naman nagre-report na maayos. Malabong mga report na yung 40,000 daw na pinangako, nasa 23,000 na daw yung tapos. Pero pag tinanong mo sa DepEd, wala pang 1,000 ang natatapos sa taong ito. Kaya ano ba nangyayari? Hindi ko maintindihan. Ang labo nung tungkol sa education na number 1 sa budget sana.
talagang nakita ninyo, very motherhood yung statements, di ba? Pie in the sky, very motherhood lahat. Ang pinaka-importante, taas ang sahod ng guro. Yan ang pinaka-importante at the end of the day, di ba? Hindi naman school building, hindi naman computer. Tapos yung marami rin nagtatanong, magkakaroon ng computer center sa mga gubat? Saan yung internet dun? Walang kuryente dun. Kaya nga, mobile daw, mobile. Ay, naku, tignan natin kung paano ba yan talaga. Samantalang yung mga teachers natin, ganun pa rin yung sahod, pati yung chalk allowance, hindi nabibigay ng buo. Nandun pa rin, nakapako pa rin sila dun sa Salary Standardization 5 na hindi pa kompleto. So, paano mag-i-improve kung mismo yung teacher hindi naasikaso? Pero may nasabi siya tungkol sa teacher, Senator Amy, na walang teacher na magre-retire na teacher 1. Well, sana, hopefully, pero alam naman natin na marami pa ring teachers na hindi na po promote at yung promotion na politika na rin eh. Naku, pambira talaga, di ba? Nabibili pa, may nabaril pa sa Palawan. Kaya ang hirap talaga, marami talagang dapat gawin sa edukasyon. Hindi naman bobo yung Pilipino, pero pag tinignan mo yung mga PSA scores, yung mga PISA, di ba? Ang baba ng score ng mga anak natin. So, paano nyo po marirate itong naging sona ng presidente na inyong kapatid? Ikaw naman, di nga ako pumunta eh. So, ayan. Absent na nga ako eh. Speaking of hindi kayo pumunta, maraming mga opisyal na hindi pumunta. Anong Oo. dahilan nyo ba't hindi po kayo pumunta? Hindi naman kami nag-usap sa minority. Sa totoo lang, hindi nga kami nagkita-kita. Kanya-kanya na lang. Nung dumating kami sa Senado, punta ka mamaya. Hindi. Lahat hindi. Ako, masama ang loob ko. Sa totoo lang, last year, wala akong gana. This year, mas lalo akong walang gana. Kasi kinakasuhan naman ang mga minority. Inuubos naman kami. Pagkatapos, 2 kinulong. 1 fugitive. Tama ba to? Hindi naman yata karapat-dapat. Pero may Palibasa picture, nagsasalita ng kritisismo, posisyon daw, ay nako. May picture na kumakalat, ang gaganda ng mga damit ninyo, kaya akala namin aattend kayo doon sa zona eh. Hindi, ang damit ko nga yung mga punit-punit, puro mga retaso yon. Sabi ko sa pinsan ko, kasi pinsan ko gumawa, pinatahi ko lang eh. Sabi ko, eto, isang katutak na retasong itim. Ibuo mo yan, gawin mo ang palda, at saka yung bulok na barong. Tapos sabi niya, walang gana naman itong pinapagawa mo sa akin. Sabi ko, ganyan ang itsura ng ekonomiya natin, yan ang bansa natin, gutay-gutay, punit-punit, pira-piraso, tagpi-tagpi. Gawin mo na, yan na yan, wala na yan. At wala akong gana gumawa ng glamorosa. Wala sa mood eh. So regarding sa SONA po pa rin, yung racket, may tinanong kasi, di sinagot ng diretso, sabi common sense lang. Pero kung kayo po tatanungin, may benefits pa tayo makukuha or gain dyan sa racket o dapat mas unahin yung ibang bagay? Siguro naman, dapat unahin muna yung bigas, yung mahiwagang 20 peso bigas na ewan kung bakit naman yung pinangako. Naloka naman ako nung pinangako yun. Good pa ako nun eh. Medyo naniniwala pa akong may pag-asa noon. Abay, nagulat ako. Paano magiging 20 pesos yan? Akala ko tutulungan natin na magsasaka. Paano magiging 20 pesos yung abono kataas-taas, yung crudo kataas-taas, yung ganyan, yun. Pinagmalaki sa SONA na yung excise tax na minadali nila sa Senate, saka sa Congress, minadali nila ng todo. Wala nang debate eh. Sabi nila, kailangan. O, nung linabas yung announcement, ang tinanggalan lang naman ng excise tax, yung kerosene at saka LPG, yung inaasam-asam na crudo at saka yung gasolina. Wala naman. Para pa kami nagpakamatay doon sa excise tax na yun. Sana, kahit bawasan yung excise tax, kahit mga lahati man lang, at pati na rin yung VAT, dapat tanggalin na rin para sa mga minimum consumers. Ang taas na naman eh. Di ba? Sabi nila, bumaba, taas. Di ko na nga sinusundan eh. Pero nagano po kayo ha? Nanood doon po kayo. Paano kayo nanood? Or saan kayo nag-monitor nung zona ng inyong ading? Natetense kasi ako pag nagsasalita ang kapatid ko, na-stress ako. Yung ibang minority, nagpipon-tipon doon sa lugar ni Alan, Peter Cayetano. Ako sumunod na lang after. Kasi nagdadasal ako sa umpisa lagi. Nane-nervous ako. Tatakot ako kung anong sasabihin eh. Kasi yun nga, kung ano-ano yung mga racket, computer sa gubat, nakakakamot ng ulo eh. Samantalang sangkahig santuka ang karamihan ng pamilya ngayon.
Pero Sen, sinabi nyo kanina na naaawa kayo sa kapatid nyo dahil kung ano-ano na yung pinagsasabi niya. Sa tingin nyo may gumagawa nung mga sinasabi niya sa SONA? Oo, matinik naman yun eh. Marunong Sino naman kaya? yun. Ewan, maraming wibulong dun eh, di ba? Pero siya ang gumawa at naniniwala kayo siya ang gumawa ng kanyang speech. Oo naman. Pero sana mas fact-based at saka yung state of the nation. Alam naman ng tao kung anong kalagayan ng buhay nila, no? Sana medyo dikit sa nangyayari sa araw-araw sa bawat pamilya. Isa pang malaking pasabog nung sa Na- zona na yon ay yung kakasuhan daw ang inyong pinsan. Hindi daw siya presidente ng inyong pamilya. Yan. Oo nga, Ano oo ang nga. sa palagay po ninyo doon? Ewan po, asa na yung pasabog? Tagal naman natin naghihintay, tapos na yung New Year, tapos na yung Pasko, di ba? Pasko dapat. Ano ba yun? Kung pasabog ba yun? Ewan ko. Pero Kayo, tingin nyo- anong bet ninyo? Sabi, gumagawa ng charges. Nagtataka nga ako, ang bilis-bilis kapag yung senador na oposisyon ng Turing. Bakit dito? Ang tagal-tagal. Tutak na yung ebidensya. Kaya dami-dami na ng mga testigo. Ano pang inaantay? Parang yung sinabi niyo rin yan dati, madam, naaalala ko na sinabihan niya si BBM na pangalanan mo na kung sino yung mga yan. Noon pa yun, yung goods pa kayo eh. Asan na yung Hanggang ngayon, wala pa rin. pasabog? Pero sa tingin nyo, Sen, Liquitis, ni Posporo. matutuloy kaya yan? Makukulong kaya si dating speaker? Oo, parang hindi ako maniwala eh. Kasi yun nga, yung sabi na wala, kakasuhan daw. Ang binabanggit naman ng mga kaso, puro bailable. Tapos may bulong pa na may order daw sa DOJ na tagal-tagalan ng konti ang preliminary investigation hanggang 2028. Kaya yun. Nako po, ano ba yan? Pero Senator, ang daming kinabahan na dating speaker kasi walang pinangalanan. Ayun na Ang nga. sabi lang ng presidente natin, dating speaker. Oo. Pero hindi niya in-specify kung sinong speaker. Ang daming dating speaker. Buhay pa man yung karamihan. Si Sunny Belmonte. Ayun. Nandiyan pa Nandun. sila, Nandun sila. nandiyan pa sila Alan Lord Velasco, si Alvarez, si Cayetano na ngayon ay Pero wala rin. naman duda kung sino. So, Diba? talagang ang tinutumbok nito yung inyong pinsan. Parang ganun na nga. Tapos yung mga congressman, nagpalakpakan. Nagpumalakpak ba sila doon sa part na yun? Tayuan, di ba? Palakpakan. Ay, paano na yung salamat kay Speaker na nagsasalita? Ewan ko, Paano na yun? mga resolution of the EC, di ba? Naku po, Ewan, ganyan talaga, utos ng pangangailangan. Mhm. Wala rin kaso sa awa ng Diyos. At ang nadali, itong mga senador na malayo naman sa kusina, kung tutuusin, kasi sila naman ang gumagawa sa Mahiwagang Bicam. Eto pa nakakapagtaka sa SONA. Ang SONA dapat bibigay sa iyo, yung 5 libro yun naabangan namin 5. May yung budget, tapos yung expenditures, tapos yung budget message, tapos yung listahan ng yung mga plantilla. 5 yun 5 na books. At least yung malalaki, yung dalawang malaki. Wala nga Sabi ko, ano ba nangyayari? Anong klaseng SONA yan? Yung pinakamahalaga, yung budget, wala doon. Nagtataka ngayon ako, bakit ganun ka-delayed? Sabi, baka sa kahulihan ng Agosto. 3rd week daw ng Agosto, maibibigay kasi hindi pa daw na-approve ng Malacanang. Basta yung nag-SONA, para kayong SONA. Bago mag-SONA, dapat binibigyan niya. Andun na dapat kasi aaralin na kagad yun First item yun most important bill yan That's the most important law. Ano ba pag-uusapan hindi na ibigay. Ang duda ko, walang koleksyon. Kasi talagang bulok nga yung negosyo. Ayan, napakatumal ng negosyo. So, Puros biyahe na lang yung mga Taipan. Alis ng alis, mas mura daw kaysa sa malugi ng tuluyan. Ayan. Kaya nga wala yung budget Sabi ko nga, ano ba ito? Ba't tayo nagsonang walang bitbit? Ito pa, Senator Raimi, isa to sa pinakamatinding nabanggit ng inyong ading. Hindi raw siya ang pangulo ng inyong pamilya, hindi siya ang pangulo ng mga kaibigan, kundi pangulo siya ng taong bayan. Oo naman. Sino ba talagang pangulo ng inyong pamilya? At anong masasabi niyo doon? Kung nga maintindihan bakit pa sinasabi yun? Siyempre, totoo yun. Kung kakasuhan yung isang tao, ituloy mo na. Wala nang pananakot, wala nang paandar. Alam mo yun? Di ba Paasa. parang siya? Parang rehash lang nung statement ni
President Erap noon yun. Oo. Nung parang- walang kamag-anak, Oo, kapatid, walang pinsan, ganyan, hindi ba? Parang ganun nga eh. Ang hirap eh. Kasi ang inaasahan pag, di ba, kasi 6-year term yan. First term, syempre, sasabihin mo, maraming salamat sa nahalala ko. Tapos yung second year ng SONA, ilalatag mo, eto yung mga priority, eto yung nagawa natin, eto yung mga quick wins natin, nagawa naman natin. Ikatlo, ganun din, kasi mag-election, ganyan, magsasalita ka mga ganyan. Tapos yung fourth, pag yung fifth SONA mo na, kinakailangan, i-report mo na lahat ng accomplishment na nakaraan, kasi nakalimang taong nga na eh. Dapat mahaba na yung listahan na. Tapos sasabihin mo na, eto yung legacy ko, kasi next year, di ba? Next year, last na eh. So dapat, eto na yung mga habilin, di ba? Saka legacy. Hindi ganun eh. Kasi nga yung accomplishment, di ko nga maintindihan. Binibida yung mga tulay na naayos, pinagkabit daw yung sirang tulay, yung mga sirang kalsada na buo. Talagang magtrabaho ng public works yan. Anong nakakasindak doon? Ano dapat i-report doon? Maintenance and repair lang yun. Hindi, meron daw po kasi pang yung last SONA, doon na yung mga nakasuhan na si Romualdez. Ganon? Hindi pa nakukulong. Susunod pa uli. Nakasuhan na naman. Nakasuhan na. Reserve pala, Wala. reserve. Nakakaloka nga. O kaya nasimentohan na. Nasa mentahan Oo, na. hindi pa Talaga, natutuyo, hindi promise pa ha. nagagamit. Lilibing na yun ha. Nako ha. Parang may content pa sa 6 SONA. Ewan ko, hindi ko nga, kaya nga, hindi ko nga maintindihan. Nagdududa nga ako, may kota kaya sa senador? Parang ganun eh. Anyway, talagang medyo disappointing. Ayoko nagsasalita ng ganito kasi sa totoo lang, inasam-asam namin ng halos 4 na dekada. Ang hirap talaga ng pinagdaanan namin mula noong 1986 at marami na rin kaming natutunan, na kasanayan. At least may experience na kami, hindi na dapat nauulit yung mali, ano? Kaso, sinayang yung second chance, ika nga, nakakasama talaga ng loob, mabigat talaga yung paghihinayang. Pero you think, ma'am, kung kayo po ay kasi noon, nung eleksyon, natatanda ko, magiging super ate kayo, kanyo eh. Ngayon, sabi ko Talagang nga, aalalayan nyo siya eh. Yun yung gusto nyo mangyari. Kung kayo ay hindi kayo kumbaga parang for the lack of better term na echepuera, sa tingin po ninyo magaguide nyo ng may yung inyong kapatid. Hindi sana tayo. hindi ko naman sinasabi na alam ko lahat, pero at least yung mga priority ng tao, ng ordinaryong tao, na siya rin ang tinuro ng aking ama, dapat unahin yun. Unang-una yung peace and order. Wala namang binanggit tungkol sa peace and order kahit isa. Alam naman natin na ang kalsada ngayon, talagang maraming krimen, maraming droga. Isipin mo, 14 years old, 12 years old, nananaksak, nababaril. Paano ka naman yan? Talagang there's something wrong, hindi ba? Tapos yung droga, ang mura na. At meron na naman tayong drug highways. So, sana at least, pinaka-basic yun. Hindi ka pwede mangalakal, walang negosyo, walang kita, walang trabaho kapag walang peace and order. So, nang nag-i-invest sa Pilipinas, tapos yung trabaho, dapat tutukan yung trabaho talaga eh. Wala talagang kikitain at habang walang sweldo, syempre, tataas din ang krimen, ang pagnanakaw. So, Actually, ma'am, nararamdaman namin yung nararamdaman nyo. Kasi ngayon po, nararamdaman ko, nang hirap magtanong sa inyo na binabanatan yung kapatid nyo. Sa totoo lang po, nahihiya kami. Sabi ko nga, paano kaya ninyo natitake yun na meron kayong kakayanan? Alam nyo po, madalas ko sabihin dito na kung meron mang nakakuha ng talino't galing ng inyong ama, definitely hindi po yung kapatid nyo, hindi kayo. aray ko. Totoo po yun eh. At alam ng lahat ng tao yan. Kaya lang, medyo, yun nga, ang naging presidente siya Yeah. at masakit na Bakit talaga? makita na pumapalpak na maari naman, tama kayo eh, ilang taon yung tiniis, dekada. Yeah. Ngayon, may tatanong ko sa inyo to noon eh, paano kaya may aahon uli ang pangalan ng Marcos? Wala, kaya nga, ano ba ito? Hindi ko nga masagot yan eh, kasi hindi ko rin alam ang sagot. Dahil hindi maganda ito nangyari sa Marcos 2.0, ano? Hindi talaga maipagmamalaki at hindi na ituwid yung mga mali. Apakasama talaga ng mga pangyayari. Ang nakakatawa lang dun sa SONA,
Binibilang ko kasi nagtataka ako, binanggit yung agrarian reform, yung land reform. Hoy, batas ko yan. Tapos binanggit din yung young creatives, yung tungkol sa creative industry. Oh, batas ko rin yan. Basta ko inaaway, puro naman akin. Yung 40 bills ko, yun ang sinona. Nagtataka ako, teka muna, pati yung systems laws, nagmula sa akin yun eh. Kaya sabi ko, uy, patawa naman to no copying no copying. Ba't kayo galit sa amin? Mangungopia lang pala kayo sa bandang uli. Ay, nako, talaga naman tong buhay na to. At yung labas ng... Oh, yung mga labas na nakakatawa nga. It's so funny. I don't understand. Pati yung mga yung mga sahod na wag muna mag-tax, yung income tax itaas pa 350. Ako nga kasali pa yung mga bonus, yung mga Christmas, ganyan, tanggal. Wala nang tax free. Ayun, sabi niya, ita-tax free daw niya. Sana nga. Pero Iwanan mama, niya. in fairness, ito, disclaimer lang din para sa inyo. Kami pong Banateros, hindi po kami sumuporta sa inyo. At alam nyo po yan. Pero yung ginagawa ninyo sa Senado ngayon, kahit pa paano nababawi yung, sorry po sa kapalpakan ng kapatid nyo. Yung ginagawa ninyong, lalo na kahit, kasi sa pagtatanong, alam naman natin yung mga, wag na tayo punta sa details, pero alam naman natin yung mga nandun sa majority senator, talagang parang final na sa utak nila, impeach si BP. Pero kayo, napapalabas nyo talaga yung totoong mga sinasabi ng witness. Yung kanilang Nag-e-effort na pag-inconsistencies, ako kasi parati akong sinisita, masyado ko daw kaibigan si VP. So definitely daw partial ako at sigurado na ako boboto kontra sa impeachment. Eh sabi ko, yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, sumumpa naman ang Constitution, yun ang una, kahit kaibigan, kahit kaalyado. Pero, eto nga, kaya pag nagtatanong ako, binabasa ko maigi lahat ng kanilang konteksto, no? Para dun tayo didikit sa, dapat tatalima sa ebidensya. Eh, nakakaasar naman sila. Hinihingi pa yung ebidensya sa akin. Buti nga po kayo nagbabasa. Eh, yung mission prosecution di marunong magbasa ng kanilang ebidensya. Yung sinubmit nila, hinihingi sa akin. Gusto ko sabihin, hoy, kayo nagbigay ng annex na yan. Kainis. Ano ba yan? Eh kung take 3 ka kasi sa bar, medyo talagang Ayan naman. Sino yan? Take 3? naman. Kumbaga sa Denied niya si Lenny. pelikula. Take 2 lang. Take 1, take 2, take 3. At least naman, nung take 4, ox na. Okay. Hindi kasi alam mo kung bakit. Oh. Hindi mabasa, singkit. Ano, Ben? Yan ba yung Kuya, yan ba yung Iba may yun, project sa Maynila, Maraming hall? Nasa Pampeta? Kayo Ay, parang kilala ko na yan. no? Kami naman po yun, kami. Tanong Ano mo. naman yung mga kasuhan na? Si Jay, may tanong. Senator Amy. Pero in fairness yung mga congressman na laging nandun. Yun nga, kaya nga doon nga kami medyo nag-aalala, Madam Amy, kasi hindi ba, sabi nyo nga, yung supposedly, di ba, napirmahan na yung kung magkano ang budget natin. Dapat Yes, ito-turn that's over right. na yung Correct. yung plano paano ibabalangkasin yung 2027 budget. Papaanong matatapos ito on time kung may impeachment? May impeachment. Meron pang hearing ng flood control na May sinasabing hearing daw, yung hinaharang flood nyo. control. Pero hinaharang namin. Ba't naman naharangin yun? Yung Blue Ribbon, ang uunahin daw yung kaso laban sa minority leader na si Alan Cayetano. Hindi daw uunahin yung flood control Ano ba yun? Nung nasa labas pa si Senator Marcoleta, haba-haba nga ng listahan namin na gusto patawagin, ng mga testigo, yung mga kung ano-anong mga dokumento na gusto namin suriin. Ang dami. Kaya nga kami gumawa ng minority report. Gumawa na nga kami ng minority report kasi bitin na bitin yung Blue Ribbon Ayun. So, gumawa na kami. Kailan pa ba yun? October? November? Katagal-tagal na. Sa awa ng Diyos, hindi pa tinatawag yung mga Bakit testigong- kaya nasabi yan ng senador na napakatino? Ayan naman. Si baka bendalo na naman. Pero ilang taon na po kayong senador? Ako, this is my first year of my second term. So, Kasi 2019 So 12 PRRD, plus tapos, so parang mga ilang taon na yan? ibig Mga sabihin, 15, 7. ganun. 7. 2019, tapos 2026 ngayon. 7 years. 7 years, so 30 years old nung naging senador kayo? 12.
Oh, tagal Kasi 37 eh. ang tagal ko sa house. Bakit ganun? Humble naman kayo. Pero may mga senador, 1 taon pa lang senador, akala mo sila na may-ari ng Senado. Anyayabang. Kayo Mga kwelyo? Oo. Hindi, dalawa yan, yung majority. Isang napakatagal, napakayabang din. Ito naman bagito. Mga classmate ko yan. Basta, si Soto, tumanda na Sino ron. yun? Sino yun? Tumanda na ron. Soto Grande? Parang walang nagawa. Si Ma'am Ikaw talaga. Amy, 7 years pa lang. Marami na nagawa. Pero, Pero kasama natin eh. talaga. Eto, Senator. Sep. Eto, Senator Amy, total Talaga. na pag-usapan yung mayayabang No, ayun na naman. senador. Paano masisiguro ng Senado na ang mga investigasyon at panawagan para sa pananagutan ay mananatiling patas at hindi naaapektuhan ng politika? Ay nako, talaga naman. Yan na nga ang aming problema. Umpisa pa lang, umaalma na ako eh. Kasi yung mga investigasyon nga, parang kung minsan may utos, nagkasundo na kayo, tapos mamayang konti, ay hindi na pwede. Dapat ganun, anong pinag-usapan natin? Eh, parang may utos galing sa ibang lugar. Parang ganun. Impacta. Hindi, nakakapagtaka eh dahil di ba dapat ang Senate medyo last bastion na yan, saka dapat may separation ng judiciary, separation ng legislature, separation rin ng executive. Dapat hindi nakikialam sa isa't isa, di ba? Pangit yun eh, kasi nawawala yung balance. Sa tingin nyo, ma'am, Separation of power. sinong nagiging hadlang o ano nagiging hadlang dyan para mapanugot yung mga opisyal? Yung batas ba natin? Yung politika? O sa tingin nyo, meron pang iba? Kung maintindihan eh, talagang, ewan ko, para sa akin, 2028 talaga yung nangingibabaw sa lahat eh. Parang, sinong tatakbo sa 2028? Paano manatili sa pagkatapos ng 2028? Ayan, labas ng labas yung mga survey, palakas ng palakas si VP Sara, yun ang problema. Kaya kung ano-ano nangyayari sa bansa natin, hindi naasikaso yung dapat tutukan at ewan ko ba, nakakalungkot. Senator, si .01 ba at palagay nyo tutuloy? Nako, alam mo naman to. Kakapalan na ng mukha ko. Di ba kayo Kala ko kakapala ng makeup eh. Gora na ng ikaw talaga. Ay talaga. Ang hirap talaga magpresidente. Ay, mahulog ng langit yan eh. Ewan ko ba, ba't pinagpipilitan? Di ba kayo nagsisi? Or before hindi nyo consider na instead si Ading ikaw na lang? Kasi hindi naman ako dapat maging politiko, backup dancer lang ako. Hindi ako dapat talaga magpolitiko. Ayaw na tatay ko, pareho rin siguro si PRRD, ayaw niya yung babaeng anak. Parang ganun. Protective kasi ang ama sa babaeng anak, malupit at brutal kasi ang politika. Siyempre, ayaw mo i-expose yung babaeng anak. So, dapat talaga si Bongbong. So, nasa utak ko si Bongbong. Ang papel ko lagi, campaign manager, media, ganyan. Basta backup. Hindi ako dapat maging kandidato. Napilitan lang ako sa probinsya namin dahil nga wala nang kandidatong iba, may lalaban. Eh kung Marcos daw ang tatakbo, kaya ayun, tinulong ko na lang si Bongbong. Ako na naman ang tumakbo. Doon lang nag-umpisa. Pero kung naging lalaki kayo, no, kayo presidente ngayon. Ganon. Ewan ko, maganda ba mag-presidente? Kadami-daming problema ng Pilipinas, sa totoo lang. Nag-aalala lang ako kasi binabandera ngayon yung mga Pax Silica at saka yung, Colomba? Colomba ba yun? Yung, narinig na ninyo yung white hydrogen? Nakaka-tense na naman eh. May kontrata na naman. 3 lugar na daw sa Pilipinas may white hydrogen at nag-umpisa na raw mangkalkal. Yun. At nag-start na yata sa ibang probinsya, tapos sisimulan rin Western Zambales sa Pangasinan na may white hydrogen na panggagalingan rin ng energy. May kontrata na eh. Nagugulat na lang tayo, maraming nangyayari. Di ba inaano yun? Pero Di ma'am, ba, diba, titignan muna yun kung environmentally. Nakakatunaw daw yun ng semento. Malulusaw daw yung mga building na may steel, na may yero. Ma'am, marami nagtatanong regarding sa Pax Silica. Isa pa yan. Di ba dapat po Involved ang Senate, Congress. involved ang legislative branch? Ang totoo, the Constitution gives the President a huge leeway na gumawa ng foreign policy. Pero hindi lang naman foreign policy ang involved dyan sa Pax Silica. Kasi sabi dyan, critical mineral
minerals, data, AI, di ba? Andun yun eh. Yung supply chain ng US, natuklasan nila na 98% ng rare earth ay nanggagaling pala sa China. Patay sila niyan, yung automotive, defense, lahat. Dependent ang IT dyan. And natuklasan nila na yung Pilipinas, ang dami-dami pala nating mga rare earth na sinasabi, yung mga minerals. Kaso, unang-una makakasira yun ng kalikasan, no? Kasi talagang ibang klase yun eh. Hindi siya parang gold na imamine mo tapos na-excavate ng buo. Hindi yun eh. Sinasala. Alam mo yun? Sasala yun eh. Hiwa-hiwala yun eh. Ibang klase yung rare earth na parang buha-buhangin eh. Gaganyanin mo. So talagang sisirain yung bundok. Isa yun. Tapos hindi natin sigurado kung atin ba yun o hindi. Tapos di ba parang issue sa bases? Anong batas doon sa lugar na yun? 4,100 kilometers. Ang laki eh. Parang yung buong 400 plus na New Clark Araneta City. Coliseum doon. yeah, laki-laki. Sabi kasi yung buong New Clark City, halos buong Tarlac, Pero may Nueva Ecija. pakinabang na daw po yun. Magkakaroon ng maraming artista. Bakit naman artista? Mga anak Amerikano tsaka Ay, mga Pilipino. anak na mga GI din. Ganon, PhilAm. Marami rin basketball. Oh, hihita ang negosyo ng pagpapagawa ng ilong. Aray ko. Kasi meron doon Kasi meron na Tatapos doon. ang mga ilong. Tatapos na mga ilong. Nakaalala nga, tapos yung kuryente, ang daming kuryenteng gagamitin. Tubig, na lagi nang walang tubig. Pagkat umuulan na lang, pag binabagyo, kawawa na yung mga farmers natin. Rice granary natin yung Nueva Ecija, yung Pampanga, Pero alam niyo Bulacan. ma'am, parang dito sa Paksilikan na to, parang nagulat lang tayong lahat Oo na nga. biglang meron na. Correct. Sa tingin niyo po ba nagkulang ang Malacanang ng information drive regarding Paksilika kaya Tama. hindi napapaliwanag sa tao? O dapat talaga, unang-una, ikukonsulta mo yung mga tao sa lugar. Payag ba yung mga taga-Tarlac, Nueva Ecija at iba pang lugar? Highly volcanic, wag kalimutan na meron dyan na Mount Pinatubo. Carry ba nila yan? At saka, paano? Puro palayan yan eh, di ba? Yan ang rice granary ng Pilipinas. Nag-i-import na nga tayo ng bigas eh. Talagang uubusin pa natin lahat ng bukid. Paano ba yan? So talagang maraming questions. Isa pa na malaking question dyan, kung ano ang gagawin. Kasi yung maraming AI at saka yung iba pang gagawin na automotive, gagamitin sa defense. Diba? Automotive and defense, magkadikit naman yan. Parang ang lalabas, kakampi na naman tayo ng Amerikano. Baka tirahin na naman tayo ng China. Yan ang ayaw na ayaw natin. May Kasi- tuturing nga daw po na EDCA site yan. Ha? May tuturing nga daw po na EDCA site. Napakalaking EDCA site na ba yun? Buong Luzon halos. Kaya nakaka-nervyos. Busy daw po kasi yung ICC ng Malacanang. Oh, Kaya aray hindi ko, na ipapaliwanag. Nako ha? Ay, anong meaning niyan, boss? Hindi ICC? ko naman pinangalanan. Sabi ko lang, impact ng Pwedeng impacta ka eh. Oh, Ganun eh. bato-bato sa langit, no? Oo, pero Pero bakit Senator, ganun? Senator, totoo po ba na nagkakaroon na ng development doon sa pagtatayuan ng Paksilica? Paano po kaya yung... Sabi, meron na daw. Meron yung ng mga- development. Kaya nga ako nagtataka, kasi maski yung white hydrogen naman na isa, na sumulpot na naman, yung Coloma na yan, abay, ikatlo na pala na site. Naguhukay na pala sila sa ibang lugar. Bakit wala tayong alam? Nakakagulat. Yes. So, I'm really worried. Kailangan talaga kinukonsulta, di ba? May public hearing, Yes. kukonsulta yung mga LGU, kausapin yung mga concerned sectors, tapos kung may sapat bang tubig sa Pantabangan, sa Angat, sa Magat, sa lahat ng basta, sa Pero lahat ng ang dam. Senado po ba hindi kinonsulta? O ang Wala. legislative? Kung anong alam ninyo sa dyaryo, mali man o tama, yun ang din ang alam namin. Ay baka yung mga yung mga majority lang nakakaalam, tapos kayong Ay, minority. secret. Ganun. Hindi kayo nakakaalam. Baka may kontrata na rin doon. No? Ouch. Actually, marami tayong mga subscribers kasi sa mga vlogs namin na mga from Tarlac. Yeah. Hindi rin daw nila alam yon, pati yung mga barangay nila hindi daw nila alam yun. Wala no talagang idea. Walang consultation na naganap. Tapos yung white hydrogen, wala rin alam yung sa Western Zambales. Pero speaking of yung mga senador, nung narinig nyo na po itong Paksilica tapos nabanggit din ito sa SONA ng Oo. presidente, kayo sa minority and yung mga sa majority, napag-usapan nyo ba to? Oo, or naging napag-usapan. topic? Nagpila ako as usual. Nag-file na naman ako ng resolution to inquire into the Paksilica kasi nga, ang daming tatamaan. Yun.
At sang-ayon daw yung defense, sang-ayon daw yung DFA. Tinatanong ko, paano yung DNR, yung DA, payag ba lahat ng tauhan nila? Naku, parang ang labo nito, yung NIA. Lahat ng tubig na hindi umaabot sa palayan, kukunin pa. Paano ba yan? Meron pa mga balita ngayon na hindi ko nakalimutan ko anong pangalan nung political na yun na parang pwede daw na maibenta daw yung pagtatayuan ng Ako po, eto nga, yun na ngayon tinatanong ko nga, ano yung batas dun sa lugar na yon? Don't tell me, ibubuwag na lahat ng Philippine laws. Kasi syempre, sila may-ari ng kumpanya, sila na nag-take over ng Luzon Corridor. Teka muna, kanino na yan? Kasi yan ang nakakatakot. yung mga EDCA sites, parang wala tayong freedom na pumasok doon. Diba ganun baka din yung Meron po bang kapangyarihan ng Senado na ito ipigilan? Dapat itanong namin yan. At saka, yun nga, at the very least, mag-inquire muna. Kasi wala pang klaro, ang labo eh. Ang pinag-uusapan lang, yung mga data center daw, gagawa ng data center. Alam natin, ang konsumo ng kuryente niya na tubig, grabe. Pero may critical minerals rin. So, may minahan din. Pagkatapos, may supply chain din. Hindi ko alam eh. Parang ang daming sakop eh. Sobrang daming sakop. So, tingnan natin. At kinatatakutan talaga ng Central Luzon. Alam naman natin, kawawang-kawawa na yung mga farmers natin. And hindi pinag-uusapan, hindi maganda sabihin, pero nababalitaan ko from time to time. At malapit ako syempre, I represent a rural constituency. Puros gulay sa amin. Nabubuhay kami sa palay, gulay at saka OFW. Di ba? Yan naman ang buhay ng Ilocos. So, ang mga farmers parating tumatawag, nagtatanong. At kung minsan, dati, nung governor ako, nagpapatulong. Pwede ba patulong magbenta ng ani? Ayun, walang problema. Sige, magbenta ng ani. Ngayon, tumatawag na ulit. Sabi ko, anong maitutulong dyan? Magbebenta tayo ng, ano ba ang produkto natin? Ma'am, hindi na. Give up na kami sa agriculture. Hindi kami tinutulungan. Pwede ba, tulungan na lang kami na magbenta ng lupa? Give up na sila eh. Kaya, ang lungkot eh. Ang lungkot talaga ng sitwasyon ng agrikultura natin. Hindi pa naman busy ngayon si dating Senator Cynthia Villar. Oo, wala siya. Birthday niya kahapon. Oo. Baka Ang head namin si Kiko Pangilinan. Siya ngayon ang sa agriculture. Yun ang problema kasi talagang hirap na hirap sa agrikultura yung abono nag times 4 ang presyo from 800 3,000 pesos na sako. Paano ka naman yan? Tapos yung pahirapan yung tubig and yung crudo na hindi naman binabagsak ang presyo sa excise tax at sa VAT. So hirap talaga. So nasa nivel na tayo na halos lahat tayo talagang ini-import. Panay-import na tayo ulit eh. Sibuyas, baboy, import ng import. Pinaligiran tayo ng tubig pero lahat imported. Lunggong, lahat na. Information nga si Banat pa tungkol dun sa mga baboy, di ba? Yung mga hog Di ba yung mga raisers. baboy, yung hog raisers, wala na rin. Una, tinamaan ng ASF. Magkakaling kayo ng ASF, hindi naman nag-restock, hindi naman nagtulungan. Tapos mag-i-import. Samantalang yung ASF galing sa imported yun eh. Liempo yun na frozen. Yun ang pinanggalingan ng sakit eh. Wala naman sakit dati. Ito medyo Ang mabigat pa, wala pang biosecurity. Kasi alam naman natin ang karamihan ng baboy dito, hindi naman sa baboyan na yung hog raising na maramihan. Yung mga 6, 8 sa likod ng bahay, di ba? Gano'n naman sa probinsya. Tapos tira-tira naman ang pinapakain. Hindi mo naman masasabi na talagang maaring i-impose yung biosecurity sa bawat bahay. Actually, ma'am, na nga yung mga hog raiser ngayon, sabi nila, talagang pinatay sila. Pinatay. Pero mag-aalaga na daw sila ng buhaya. Ayan naman. Yan kasi kumakain. Ayun talaga. Marami talaga daw buhaya ngayon. Lumalaga na. Oo, lalo na doon sa batasan. Ayun Madali daw mabuhay yun. Dalawang paa. Kahit hindi mo pakainin, nabubuhay daw yun eh. Oo, matindi ha. Pero ito, Senator, medyo personal lang. Bilang kapatid ng Pangulo at kasapi ng Minority Bloc, paano nyo binabalanse yung katapatan nyo sa pamilya nyo at sa inyong tungkulin bilang isang independent na Wala na yata akong balanse. Kasi hindi na rin ako pumupunta sa Malacanang, matagal na rin eh. Kasi ang hirap naman.
Kung hindi ka masyadong oo nga, ganun, may ganun. Oo, may mga lumilipad, ganyan. Pero yung pong ano, yung mga anak ninyo, Yung mga anak ko, minsan pumupunta kasi magkikita-kita sila ng mga pinsan nila. Yung nanay ko, binibisita ko na lang kasi yung nanay ko, 97 years old 2 weeks ago. Tanda na eh. So, binibisita ko na lang siya. Pero, yung pupunta-punta sa Malacanang, parang sobrang plastikan to. Hindi Pero ko na alam kinaya. Ayaw na aware- ako makita eh. aware pa naman po yung mother ninyo sa Yun ang sa nga conflict problema. ninyo. Kasi tinatago namin. Siyempre, parati akong nagsasabihan, tulungan mo na lang si Bongbong. Sabi ko, pilit nga ako nagtumutulong. Eh, ayaw naman makinig. Mahirap yung, siyempre, no? Pinakamahirap pa pagsabihan yung ayaw marinig. Eh, yung nanay ko naman, pinapagalitan ko na nga yung mga yaya. Ang problema, ang galing-galing mag-YouTube eh. Pinapanood pa kayo eh. Nakakainis eh. Hindi marunong eh. Marunong yun sa TV niya na-discover niya yung YouTube. Paulit-ulit pa, memorize pa niya, verbatim. Pampira. Mahirap din po kasi talaga pagka usually dahilan ng away ng magkapatid, yung asawa. Oo. O may tanong si Juday. Sino ba talaga yung ano? Sino ba kasi talaga yung impacta? Kapag naman si Bongbong, wala namang problema dun. Parati naman mabait yun. Yun ang mabait eh. Parating oo lang ng oo. Pero kapag pagkatapos nun, wala naman nangyayari. Ayun Sabi na nga nila, naman. ma'am, ang Na-overrule eh. pag kung sino yung katabi, yun ang nag-aari. Ewan ko, sino ba? Ewan ko, ayan. Maraming nagtuturoan sa palasyo ngayon. Hindi ko na nga maintindihan sino magkakakampi. Ayan, sila. Di ba yung PICC po is project po yan ng pamilya no? Oo, PICC. mami ko. Oo. Hindi, sa Malacanang may PICC Oh, na rin ayan daw ka na ngayon. naman. Oh, so, Ano po babad Hindi ninyo. mo pwede sabihin. Pero ito yung tanong ko. Isa po kayo sa naging pinakamalakas na kritiko ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ano po yung naging turning point bilang isang kapatid, imbis na manahimik, kayo po ay tumuligsa sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos? Wala, totoo. Nag-umpisa yan nung... actually, ang aga niya, nagkakaduda. Nung election pa lang, parang ina-out na ako. Pero hindi ko naman pinapansin gano'n. Hindi naman ako sensitive eh. Sabi ko, wala, busy lang, politika. No problem. Sige lang. Tapos panay nga ang naming gawa ng kalokohan, yung Kape Chronicles, yung Lenlen, yung mga kalokohan ng mga satire. Yun na lang ang tulong ko kasi hindi naman ako kinukumbida sa mga convoy, hindi naman ako tinatawag. So sabi ko, yan na lang yung tulong ko, yung sa online. Magloko-loko na lang kami doon, pagtawanan na lang. So yun. Tapos, napansin ko, ang aga-aga pa, 2022, nagtataka na ako kasi budget nerd ako. Tinitingnan ko na yung maigi. Bakit sobrang laki ng unprogrammed funds sa budget? Tignan ko na siya, sabi ko, hoy, wala nang COVID. Nung COVID, lumobo yan eh. From magkano lang yun, tapos naging 100 pa. Paano si Presidente Duterte? Walang choice kasi nga, babayaran yung healthcare workers, bibili ng bakuna, kung ano-ano. So yun, lumaki ng konti. Pagkatapos noon, 2022 na 2023, bakit ang laki-laki? Sabi ko, ba't ang laki niyan? Wala namang COVID. Bakit puro unprogrammed? Wala naman tayong pera. Anong kalokohan yan? Tapos, yung pinakamalala, naalala ko, tinanggal na si Presidente GMA, di ba? Tinanggal nung Mayo ng 2023. Tapos, nung Agosto, Setyembre, nag-umpisa na. Binabakbakan na si VP Sara. Yung tungkol na sa impeachment, confidential funds. Pero talagang hindi ko nakinaya nung March 11, 2025. Talagang hindi ko na siya kinaya talaga totally. At sabi ko nga, kung ICC na ang maghahari sa Pilipinas, surrender na ako sa administrasyon na to. Give up na yung soberanya. Wala na yung pagkatao at kalayaan ng bansa. So yun. So, pero ngayon, ICC na naman yan. ICC na naman. Napapako dyan. Nakakaasar. in connection to that conversation. So, kumalas na ako nun sa Alyansa. Kumalas na ako earlier. Tapos nung Marso talagang... Actually, nung March, papasok na ng eleksyon ng Mayo,
Wala na sa isip ko yung mga manya. Nakatutok ako sa investigasyon. Kung maalala ninyo, ako nag-investigate sa Committee on Foreign Relations para lahat ng kampanya. Tutukan muna natin paano dinampot si Presidente Duterte. Bakit na-kidnap to? Anong nangyari? So nagkaroon kami ng 3 hearing. Pinagbawalan yung mga cabinet member na umaten. Mag-isa ako nag-hearing doon. Paano ko kampanya na? So, yun. So, nagsampa Hindi ko kayo talaga kinaya doon. Nagsampa Tapos kayo ng mga nagsampa kaso. ako ng mga kaso sa ombudsman. Kaso pinota naman yung ombudsman So, doon sa wala- kinakasuhan ko. Pwede nyo bang Wala, pwede nyo ba i-follow up yan? Wala pa rin gumagalaw? Desisyonan. Sabi niyo po kanina, parang naramdaman niyo na na-HF na kayo noon pa eh. Nung pa, nung election pa. So now po, how do you feel kapag medyo may sinasabi si VP Sara Duterte na parang kritisismo sa inyo, sa kay President Marcos? Wala. Nasanay na ako sa mga criticism at madalas, tama naman. So, ayun, wala tayong magawa. Masakit man sa kalooban kasi syempre kahit papano, kapatid mo pa rin. At saka, ang iniisip ko na lang yung aking ama. Kasi, maraming bati ko sa aking ama. Alam naman natin nangyari noong 1986. Ang tanging pangarap na lang namin, makabangon. Isipin mo, naging pangulo pa. Tapos ganito pa ang mangyayari. Kaya iniisip ko na lang, at least may mga anak pa naman ako kahit paano. At least may, ano ba tawag doon? May sangay ng Marcos na hindi naman sumasang-ayon sa katarantaduhan ng kalokohan, ng kung ano-anong pang-aapi na ginagawa. So, naging ano talaga, no? Naging parang nung una, okay naman. Tapos biglang nung nagkaroon ng pangarap itong inyong pinsan, nagsimula kay Gloria, tapos biglang naging ganito, naging baga sideways. Wala, na yung naging takbo worse natin ng eh. worse eh. Naging malala ng malala eh. Mamailing sa kaliwat kanan. Naalala ko pa yung isa pang nakakaloka, yung PI. Naalala ba ninyo yun? PICC ba yan? Hindi yan yung PICC ha? Iba yan. Yung PI, Okay, yung okay. People's Initiative. Nalimutan ko, yung umpisa January, di ba? Yung, ako na naman, ayaw ko, swerte ko naman kung bakit ako na naman nag-imbestiga noon. Sa Davao pa nga kayo nun eh. Oo, pumunta pa kami sa Davao. Tapos may mga resibo pa sila kung magkano nakuha nila. Ano ba Hindi yun? pa po ba si dating Speaker Romualdez lumapit sa inyo at sinasabing, huwag mo naman kaming banatan, tigilan mo naman. Hindi po So, ba? parang nagganon, tapos nagpapaabot sila yung ibang congressman, sinasabihan ako. Sabi ko, okay naman, hindi naman itong personal, wala akong magawa. Andyan eh. May dala po- Nagsasalita yung mga tao. ang gagawin Wala ko. pong dalang maleta naman. Nung pinipigilan kayo, wala? Wala. Bakit? Tapos ngayon, sa mga senador, lahat nagkakalabitan. Kinausap ako, tinawagan ako ni ganito. Alam mo, ako lonely. Walang tumatawag sa akin. Ito na Tanong ako, ma'am. Sa kaliwat kanang problema na kinakaharap niyo, meron pa ba kayong mga polisiya para suportahan si Bongbong? Marami naman eh. Marami akong parating linalagay. Like yung mga utang ng mga tao sa Land Bank at saka mga DPP. Wag mo nang singilin. Medyo bigyan muna ng liberality. Yung mga ganyan. Tapos yung mga awas na sweldo. Yung pag-ibig. Yung mga PhilHealth. Wag mo na iawas sa sweldo. Ibigay mo na sa tao yung kanilang sweldong buo. Makatikim naman ng buong sweldo. Ang tataas ng bilihin. So all of that really suporta yan sa administration. Kung makinig sila, yun talaga ang makakatulong kaagad-agad. Yung VAT, at least yung VAT, yung gasolina mababawasan sa point of sale, dun mismo sa gasolinahan. Kasi yung excise tax, yung iba nagsasabi, makikinabang dyan, yung mga dambuhalang korporasyon. So, all these things, syempre, marami tayong iniisip para lang makatulong. Ngayon, hindi naman nakakasira yan. Constructive criticism naman yan. At yun naman talagang dapat gawin. Kasi itong nangyayari sa Middle East, hindi naman to first time na nagkaroon ng gulo sa Middle East. Nung panahon ng tatay ko, 1974, di ba, nagkaroon na ng OPEC embargo. Ayaw magbenta ng oil. Makatapos noon, nung time ng 1979, Iran Revolution, wala na namang oil. So,
Ang totoo, nangyari na sa atin to. Kaya yung mga asyong aksaya, ewan ko kung si Chiquito, may mga ganun pa. O, ikaw, pinakamatanda. Naabutan mo, di ba? Nasa dyaryo yun. O, yung mga in denial dyan, nakakapagsit kayo, ha? Sino ba yun? Yeah, yung mga ganun, yung Kilala yun? binabatok-batukan siya kasi mamaksaya siya sa kuryente, sa tubig, ganun. Kasi yun nga, naging government program na magtipid, tapos mag-convert sa mas matitipid na Pero effective po yun, ah. Yeah, it works, diba? Kasi parang kinamumuhian siya, tapos kinukot siya, ganun. Naging sine pa nga yun eh. And then, all the other things. And then, umabot sa 1984, nasa 34% na lang ang dependence natin sa imported oil. Ngayon, lumobo na, nasa halos 50%, puro imported. Noon, meron ng mga geothermal, nag-umpisa na yung mga solar, mga kung ano-ano. Kung bakit tayo paurong, yun ang nakakapikon. Senator, fake news yung sinabi niya, ha? Hindi ko inabot yun. Yan. Si Tito Soto yung inabot ko. Ayan. Kayo talaga. Sorry. Cheche! Kayo talaga. Nako. Ano bang comments sa SONA? Nakakaloka yung SONA? Speaking of, yung SONA naman po, kung... Nahilo ako dun. Kasi syempre, ang taong bayan, ine-expect din talaga si Senator Marcoleta sa SONA. And alam naman natin na gusto nyo silang maka-attend sa hearing or at least makaboto. So, do you think kung nandoon po si Senator Marcoleta, mas magiging Oo. maganda yung takbo ng hearing? Well, sa hearing ng impeachment? Sa hearing ng impeachment. I think, pero mahirap sabihin. Kaya nga, we're pushing ngayon na sana makapag-participate si Senator Marcoleta, si Senator Jinggoy, na makapag-participate. Eto, pilay na nga kami, wala rin si Senator Bato. So, hirap nga kami. Gustong-gusto nila magtrabaho. In fact, humihingi pa nga sila ng mga TV screen o at least laptop man lang na maaari nilang sundan at maibigay yung kanilang mga opinion. Ilang impeachment na po yung na-anuhan ninyo, na samahan ninyo? Eto, yung iba marami na eh. Sina Loren, Opo. sina Tito Soto, si Ping. Ayun, matagal na sila sa Senate. Ako, second round to ni VP Inday. Di ba nung July kami? Hindi naman natuloy yung trial, pero ito, it is the first round. Ano in po effect. corona, hindi pa po kayo? Wala pa akong, si Bongbong nandun. Isa pa pong doon sa SONA yung pinapa-amendahan ng IPIRA law. Yes. Kayo po ba, suportado niyo po yun? Ngayong nagbigay na ng statement ang ilang power supplier na medyo hindi kaya, sabi. Sino magpapasan? Yun ang Oo, wala. paano daw ba yun? Yung system loss. Kayo po, pabot Well, po ba kayo sa amendahan ng yung IPIRA? EPIRA law talagang kailangan baguhin na. Yun talaga, masyado nang antiquated siya, no? Nakakailang dekada na yun. Congressman pa ako, yun na yung EPIRA law. At saka nakikita namin sa Ilocos, effort kami sa Ilocos na magkaroon ng renewable, ng malinis na panggagalingan ng energy. So meron kaming solar, meron kaming wind energy. Ang problema, distribution. Andyan, produce, tinatapon na lang ang kuryente kasi hindi naman ma-distribute. Hindi naman namin ma-transport sa ibang lugar. Sayang yun kasi nakaimbudo lahat doon. So, dapat paltan yung EPIRA na pwedeng i-obliga na i-upgrade yung transmission and distribution lines, paghiwa-hiwalayin, i-review talaga yung EPIRA. At sabi nga nung iba, naging vampira law na yan eh. Sobrang tagal na. And then yung sa systems laws naman, alam naman natin na malaki dyan yung Meralco. At yun nga ang pinagdidiskitahan. Yung iba sabi, patay ang Meralco dyan kasi ang daming, ano bang tawag doon? Yung sa atin dito sa Manila, yung ninanakaw, yung mga walang kamatayan jumper dito sa Maynila. Kaya patay ang Meralco. Ang sabi naman ng iba, papayag ang Meralco dahil pagkakataon na nila bumili ng mga electric co-op na malaki ang utang at hindi kaya bayaran. Kasi 'di ba lumaki yung lugar na sakop nila. Ewan ko, maraming kwento. Pero sa akin, ang systems loss crazy. Dahil bakit ipapataw sa tao 'yan? Hindi nga nagamit. It's not used and furthermore, may VAT pa. Nga. Ano ba 'yun? Doble-doble. Pero ang sabi po kasi ng mga distribution ng electric, paano yan? Kung nawala yun, hindi naman namin kayang karguhin yun at magsasara na lang kami.
Yun ang pananakot nila. Yes. Ang isang possibility yung sinasabi nila na katulad sa ibang bansa na i-subsidize Correct. ng gobyerno. Agree po ba kayo doon? Pinag-usapan namin yun sa Senate na discussion, pati computation nun. Hindi naman kalakihan eh. Kung tutuusin, hindi naman kalakihan. Yung ibang electric co-op na talagang kumikita, dapat at least bigay na nila. Yung iba naman na talagang medyo hirap, pwede naman maghati-hati sa gobyerno. So, I think there's a way to do it. Yun nga lang, yung Meralco talaga ang biggest issue dyan kung ano talaga ang pwedeng gawin. At isa pang kinakatakutan po ay yung dahil nga doon sa law of supply and demand, sa PAC Silica, posible pang lalo pang tumaas. Lalala pa yun. Kasi lalala pa yun. uubusin nila yung- uubusin nila. Hihigupin nila lahat ng kuryente. Pero kasi yung mga systems loss na yan, to a great extent, kasalanan rin ng ating mga elektriko, bakit hindi sila gumawa ng pansamantala o kaya yung mga plano kung mag-bog down. So, maraming issues dyan na palagay ko, hindi naman dapat ipataw sa tao yan. So, they should find a way, kung gobyerno man yan, maghati-hati ba sa well-earning na mga electric co-op or kung sino ang maghati. Pero I don't think it's fair na babayaran ng tao yung hindi nila ginamit na kuryente plus yung tax doon, yung VAT doon. Tapos may issue pa sila sa solar. Parang Hindi gusto ba- nilang kunin. Pati yung hindi ba yung 4-piece? Parang meron tayong extrang binabayaran dahil yung mga 4-piece beneficiaries. That's right. Isa pa yun. Plus. Ang daming plus. Kaya kinakailangan talaga alamin kung ano nangyayari. Pati sa gasolina, kung na-unbundle natin yung sa kuryente, yung mga fees at yung, di ba, panay ang increase ng gasolina, i-increase gasolina at diesel. Pero hindi naman natin alam kung anong dahilan ng pag-increase. Bakit sa ibang bansa, yung dagdag is only what? Is only like 20-30%. Halos di nga nila nararamdaman eh. Bakit tayo umabot yung diesel from 42 pesos naging 137? Dapat paliwanag naman yun. Bakit na lang biglang nagising na lang tayo, 137 na, tama ba yun? Tapos, tama pa nun, nung lumiyab yung gera, Marso, di ba? That was February 28, Marso. Kasagsagan pa naman ng pagtatanim at anihan. Naku, sabi ko, ano ba ito? Paano ba to? Eto na yung ani. Yung iba naman, sabi ko, ang gulo talaga wala nang krudo. Yung mangga sa amin, sa Ilocos, nalalaglag na lang yung mga mangga, walang kumukuha. Wala naman daw silang pambayad ng krudo na i-truck sa Maynila. Sayang, nakakaiyak eh. Hindi kaya nasasakop na kaya tayo ng sindikato, Senator Rai? Isa pa yon. Anong klaseng sindikato? Yan sa pagtaas ng mga gasolina na Yung yan. mga impacto. Ayan naman. Talaga naman, nagliparan naman yung impacto. Yun na nga dapat alamin eh, kung ano ba talaga nangyayari. Isa na lang kasi yung refinery natin dati, 3. Ewan ko ano nangyari. Paurong nga Pilipinas eh, Petron na lang ang may-ari ng iisang refinery natin. So, yan, talagang maasa lang tayo sa kanila. Pagkatapos yung iba na nag-i-import, ayan, nagtataka ka rin eh, di ba? Kasi ang dami-daming maliliit na gasolinahan sa probinsya na never heard. Siguradong smuggled yun eh. Di ba? Magtataka ka talaga eh. Ang dami-dami na never heard, di ba? Yung mga pangalan nila na... Lalo dyan, ma'am, may sa may, anong tawag dito, sa may, sa taas nyo? Yung- Ng Ilocos? Hindi, yung Pagalan. Tiliera, Cagayan. Oh, yeah. Sa amin, ang dami. Dami dun eh, maliliit. Tapos papunta rin sa Mindanao. Mga never heard din. Magtataka ka, tas ang mura sa Mindanao. Doon Oo. Sabi ko, saan kaya galing to? Palagi ko katakot-takot na smuggling yan. Kaso, kung dumaan sa customs, hindi na smuggling yun. Official na yun. Ito, Senator Amy, may iba naman po. Matagal na ninyong isinusulong ang food security. Saan bahagi ng sektor ng agrikultura dapat maglaan ng mas malaking pondo ang pamahalaan? Well, ang maliwanag, unang-una, walang agricultural investment, walang nag-i-invest sa bukid. So, for example, yung irigasyon natin, isang malaking racket na lang. Yung irigasyon, nung pinatayo yung Pantabangan, it was the biggest in Asia. Pero lumiit na lang siya ng lumiit, halos wala na siyang tubig. Pagkat yun nga, umuulan na lamang pag bagyo. Ayun, yung Magat, wasak-wasak na rin yung sa Isabela. Pagkatapos yung Angat, sila pa rin.
hindi nadagdagan yung sana sa Iloilo, yung Halaor, hindi pa nadadagdagan. So there's no investment in the countryside. Kasi nga, sino mag-i-invest na hindi nga kumikita? Yun ang problema. So the government should really invest. And then yun nga, yung mga post-harvest. Nakikita naman natin yung mga palay, di ba? Dinadaanan natin sa NLEX. Hindi naman maayos. So we lose 23% of all our harvest doon sa post-harvest. Ang ayos-ayos sa Vietnam, sa Thailand, ang gaganda ng kanilang mga mill, mga rice mill, ayos-ayos. So yun, madami tayong problema sa agriculture, walang investment. Ang pinakakawawa pang sektor, yung mga isda, yung mga mangingisda. Unang-una, yung coastal natin is 2.5 times poorer than any other sector. Punta ka sa anumang coastal, di ba? Talagang hirap. And then sasabihin pa, ganito pa, climate change pa, mayat-maya sasabihin, bawal magpalaot. Paano ka naman nun? Huwag mo nang kakain ng mga bagets at bawal Pinipigilan pa daw magpalaot. tayong mangisda dyan sa South China. Tama. Yung mga mandami, Vietnamese, Taiwanese, Chinese, name it, kompleto sila, nandyan sila. And even Jensan, na dating number 1, 2 na capital of the world, nako, nangungulelat na rin. Kawawa talaga. So, we really have to invest, tutukan talaga yung agriculture. At yun nga, hindi na maganda sabihin, pero from time to time, nakakadinig na ako ng farmer suicide, katulad ng India. Nung nakaraang taon, mga 6 ang nabalitaan ko, magpadala na lang kami ng tulong, pero masamang signos yun malas yun di ba? At talagang nakakalungkot. Pero sa tingin nyo, ma'am, balanse ba yung relasyon natin sa US at China? Ano ba to? Kailangan ba nating baguhin yan? Tayo yung host, 'di ba, ng ASEAN. So sana pagkakataon sana 'yon kasi naging outlier tayo, parang outside the Colombo tayo sa ASEAN. Kasi yung ASEAN talagang naninimbang na dapat hindi sila kakampi sa one side or the other side. Ang gusto talaga nila, in the middle lang sila. Siyempre, kapitbahay mo yung China. At the same time, gusto naman nila ng tulong ng US. So good shot sila all around. At nakukuha nila yung investment all around. Ultimo yung Laos, magugulat ka, meron na silang mga bullet train. Nakakaingit Oo, grabe. Tayo, wala pa. May racket. Magkakaracket tayo, ma'am. Oo, malapit. Buti pa sila. Ayun na nga, so marami sila nakukuha ng investment. At the same time, nakakakuha rin ng Malaysia and Indonesia, mga Google, Amazon, data center, nauna na sila sa atin. So, ang sa kanila, huwag tayong masyadong kakampi sa US kasi parang dinadala natin yung gera ng US at saka ng China sa ASEAN. Pati yung mga kapitbahay natin, nanganganib, natatakot sila. Ba't daw pinapalapit dito? May edka pa tayo. So nagagalit sila. Sana, pagkakataon nitong ASEAN presidency, it should have been an opportunity to talk to our neighbors. Kasi, di ba, kapitbahay yan barangay Asia yan dapat kakampi mo. Pero nabanggit niyo po na itong problema pagdating sa foreign policy ng Pangulo. Do you think it's the President o yung mga taong amuyong niya sa paligid na kampi ng kampi sa Amerika at away ng away sa China? Sino kaya itong nagpapahamak sa atin? Hindi ko talaga maintindihan Talagang, kasi, unang-una, personal na lang, yun nangyari sa amin noong 1986, na tinangay kami ng mga Amerikano, kidnap din yun na dinala kami sa Honolulu, ayan, yung matatanda katulad natin. Baka naalala pa ni 1986, hindi maganda yung experience namin. Pag wala ka ng silbi, out ka na, ganun talaga. We have interests, we don't have friends, di ba yun? So, dapat, hindi naman sa magiging anti-American ka or pepersonalahin mo yung nangyari, kundi mag-iisip-isip ka, magduda ka lagi. Dapat pro-Pilipino ka lang kung maano makakabuti sa atin. So, makakabuti sa atin kung sana yung China tutulong sa agriculture, tutulong sa small nuclear reactors. Kasi sila expert na, pati yung mga Russian. Ba't hindi natin papasukin yung mga yan? Ang laking bagay Saka yung mga trabaho. yung mga trabaho, ang katutak na trabaho, ang order ngayon, no investment sa Pinas kasi kaaway tayo. Ang hirap ng ganun hindi dapat ganun. Yun nga, mahirap
gumitna. Definitely, it's always a balancing act. But nevertheless, we need to do that. But do you think this is the president or the other secretary na pumapasok sa eksena? Hindi ko alam mahirap naman sisihin. Siyempre, maraming sekretary dyan na medyo masyadong mapusok. Pero at the same time, at the end of the day, the architect of foreign policy is the president. So, baka pumapayag naman siya or baka hindi natin alam. Tinatakot tayo ng mga Amerikano, tinatakot rin ng China, hindi ko alam Pero ako talaga nagugulanta at sa palagay ko, hindi mabuti yon. Ba't naman tayo makikipaggera sa China? Kaya ba natin yan? Naku po, ano ba naman? Tutulungan daw tayo ng Amerika Ganon sure ka. Dugtungan ko lang tanong ni Manat ba, hindi, bukod doon sa mga yon, hindi kaya yung iba may personal na relationship sa Pangulo ang bumubulong-bulong. Di ko alam maraming may hinala. Yan nga, yung mga paksilika na yan, baka may kontrata na sila ngayon pa lang. Di ba? Hindi natin alam. Yung mga minero, kasi very interested sa minerals, ay yung mga sa tubigan, ay hindi ko alam Kaya, kailangan talaga tignan natin na maigi. May schedule na po ba kayo? Di ba kayo po ang mag-iimbestiga? Nag-file kayo sa ano? Oo, kasi minority na kami Kaya dati, kung foreign policy, pwede naman ako Pero mag-imbestiga. nag-file po kayo, di ba? Nag-file, pero alam mo naman, nakatambak dyan. Hindi naman pinapansin. Deadma, alam mo na. Alam mo Priority na, impeachment. hindi kami in. Bagong deputy minority Oo nga. leader po kayo. Ano Oo. pong trabaho Binibiro niyo? ko nga si Alan, ano bang trabaho ko? Sabi ko, palagay ko, morning duty. Kasi parang si dating Pangulong Duterte rin si Alan Junior yun Talagang gabi yun. Talagang aswang din yun sa gabi nagigising. So sabi ko, morning duty na ako, alam ko ang papel ko. Yung impacta, ano naman oras yung umaga yan, gabi? O isang buong araw? Walang tulugan yun di ba? Parang vampira yun di ba? Sa Darna, di ba? Ganun Hindi siya yun natutulog, no? di ba? Walang tulugan yun, di ba? Matulog man, baligtad. Nakasabit. Ganon, parang Nakasabit panike. Mami, tanong ako, kung kayo ang gagawa ng national budget, bakit? Nako ha? Miss Universe. Parang Miss Universe. World Peace. Ano yung tatlo yung prioridad? Tatlong priority lang. Kung hari kayo Aking kung gagawin. priority, well, pinaka-basic na priority, peace and order. Kasi yung bago nating defense strategy ngayon, dati puro NPA, kaliwa, ganyan, may Mindanao secession, puro domestic issues. Para magbago ito, kasi ngayon, external aggression, di ba? Natatakot tayo sa China, andyan din yung issue ng Taiwan at ang Amerika. So, dapat tutukan yun na at the same time, yung street crime natin na nabanggit na natin kanina at yung droga nagkalat. So, syempre, pinaka-basic lagi, peace and order. Ikalawa, at hindi naman ito lalayo, kasi ito ang magbubunga mula sa tahimikan at seguridad, jobs. Wala tayong maayos na trabaho, na Tama. maayos. Alam nga naman lahat, food delivery na lang na mga college graduate. Madami Tama po ba yun? madami pong trabaho na bigyan yung administrasyon. Ang daming Yan. troll ngayon. Ang dami. Full-time troll. Troll Correct. farm, oo. Troll farm. Yan ang Tsaka talagang namamayagpag. Tsaka Senator, dumami Kanya-kanyang ang mga, troll farm. mga pusher. O, ayan, dumami ang pusher. Correct. Nako. Doon po sa criminality, doon muna tayo sa una. Anong edad ang gusto ninyo sakali doon sa ma-amendan sa juvenile law? Yes, alam niyo yung edad to a certain degree, kasi nakakasama ng loob talaga yung nangyari sa bayan pa ng nanay ko. Kasi sa Tacloban, kilala ko yung mga taga San Jose. Wasak yung lugar na yun nung panahon ng Yolanda. Bagong-bago pa lang yung senior high school at yung high school building. Nakakaiyak talaga Anyways, para sa akin kasi, ang issue kasi dyan, it's not even the edad the 14 or 15. Kasi hindi naman pwedeng babaan ng babaan na yung sabi, ang utak ng tao, di ba nagde-develop hanggang lampas 20. Siyempre, we can lower it, that's one. But at the end of the day, ang talagang problema is yung rehab.
paano ba i-rehabilitate yung mga bata? Kasi alam naman natin, hinahalo na lang sila sa preso, dun sa matatanda, lalong lumalala. Yung mga may pag-asa pang bumait at tumino, ay nako, historically, nakita natin, pag release, nag-of age na yung bata, paglabas, criminal na rin. Balik na naman siya sa loob kasi doon ang kinagisnan niya doon siya lumaki. So I think at the end of the day, it's not just the juvenile law na ibababa natin, which we can do, at palalawakin natin para sakupin yung mga magulang at saka yung mga in charge, yung mga guardian. Kasi dapat responsibilidad rin nila Ngayon hindi sila damay Hindi naman pwede yon, dapat damay sila. But I think the pinaka-importante talaga, magre-reform ba yung mga batang yan pag kinulong? Yun ang tanong. So dapat kulungan pang bata. Yeah, yung talagang rehab na totoo. Hindi yung iban yung social media, iban yung mga Roblox, ganyan. Well, Kasi may ganun Ang nangyari yung Roblox at saka yung Gorebox, di ba? Yung Gorebox, yun. Actually, nagkaroon kami ng investigasyon dyan. Tapos binigyan pa nga namin ng taning ng 3 months para meron silang safeguards. Dapat bantayan din yung mga yan Kasi yung DICT, etc. Alam naman natin na may, anong tawag nila, mga groomers. Predators. Mga nagre-recruit ng terorista online. Nagtuturo sa mga bata. So, it's not just the game. It's also keeping an eye on all those evil, sinister people online. Dapat trabaho yan ng DICT, CIC, all of those guys. Dapat din pati TikTok bantayan Oo. Dumadami scammer, Dumadami ang nagbebenta scammer. na ang Totoo pangit ka. naman, Oo. add to cart ng art to cart. Pagdating iba, Oo, totoo. Ang dami Grabe. nagtitiktok. o pagkita mo, kaya nga, ang ganda, di ba? Sa pagtingin mo sa TikTok, tapos pagdating sa personal, kamukha ni Auntie Claire. Hindi po Kayo ba kayo, talaga. hindi po ba kayo dapat gumawa ng batas na Oo nga, tawag na ipagbawal ng ang mga anak ko filter? kasi ang hilig-hilig ko mag-online shopping. Araw-araw na lang darating na bubudol. Nakakaasar. Less filter, no? Ipagbawal ang filter kasi ang daming Delikado. naluloko Kayo talaga. Kasi, Kasi meron mga, sa vlog, ang gaganda. Correct. Pero sa totoong buhay, mukhang impacta. Di ba? May ganun Impactor na. Oo. Oo, sa vlog. Oh, di ba? Sa Yung vlog. itsura niya, di ba? Ang Parang kinis. ang bata. Oo, ang Pagdating kinis. dun sa media, ang video. Oo, Grabe itsura. AI pa. Oo, kahit anong damit na no? Pangit, Naka-enhance kayo. Teka muna ako, medyo naguguluhan lang ako, Sen, ha? Ano na? Sino ba talaga yung impacta? Kasi hindi ako makasunod. Kanina pa sila ng impacta. Kayo talaga? Kalaban ni Darna. Kalaban nito. Pero ano ba sino ba yung impacta na yan na taga palasyo? Nasa loob ba yan ng palasyo o madalas nasa Di ko labas? alam. Wala namang binanggit, no? Ba't nagagalit? Ayun nga. Entry ata yan Aray ko. Ayan, bato-bato sa gate 3. Kayo Pero talaga. naman, effective Kasi siya, ang kanyang trabaho, asarin si BP. Pero kayo isang bitaw lang, grabe, galit na galit Kayo siya. talaga. Kahit media, pinag-iinitan niya na. Ay, wala akong binanggit kayo Hindi kayo may mali Yun nga siya. din po ang tataka namin kasi naputol yung yung sasabihin niyo sa pero inassume niya na siya yun. O Kaya- baka gusto rin niya talaga na siya yun. Oo. Kasi Ay, naman. KSP siya, ganon. Gusto niya Naputol lagi inamin siya. pwede naman si Lisa Pwede. Ayan oo, naman, oo. kayo talaga. inamin niya. Kaya kayo nakakasuhan, mga walang yaka. Kaya pa, Nililinaw namin kasi ako talaga nalilito dun sa dalawa. ikaw talaga. Sino ba talaga, si Lorna o si Fe? Baka may ICC, meron pang PICC, may lumalabas O, padami ng padami. Ano ba kayo? Highly Nandito na rin lang. conjugated. Naputol kasi. Yung parang kinate. Ano po ba yung kasunod nun? Ewan. Dito, kung hindi sasabihin ni Sen, may video kami. Sinabi niya doon, mamaya ilalabas ko. Wala akong sinasabi Kayo talaga Pagkatapos, alam niyo, gusto niyo malaman? Panoorin niyo yung vlog ko bukas. Ayan. Go Banat. Mas Go, mauna ka go mamaya. Banat. Malalaman niyo kung sino pero yung yung kapatid impacta na naman. Yung pong kapatid ninyo hanggang ngayon wala pa silang napipili na tatakbo or kanilang i-endorse sa 2028. Iba-iba yung mga pangalan naririnig ko Paiba-iba May nakita nga ako Oh, sino naman?
yung pong inyong hipag parang pinupush din Oo, nila na pinupush din nila. maging ano, Tapos, tumakbo. ang dami. Tapos yung mga cabinet member. Paano po Diba? kung nakipag-ayos sila sa inyo before 2028 at humingi ng tulong na I doubt. Naku, hindi naman makikipag-ayos. Naku, kayang-kaya na nila yan. Ang lakas nila eh. Tapos hindi- yung mga hindi nyo cabinet tutulungan, member. Pero, eto nga, ang dami na nangyari, ang dami ng paninira, ang dami ng kaso. Pero, pag tinignan mo naman yung survey, ang tibay-tibay pa rin ng oposisyon. Kaya, malaki ang problema nila talaga. Kung sino-sino fino-float nilang pangalan na puros nagsasabi na, I am ready to be president. ba't yung mga nagsasabing I am dead man ready? naman yung tao. Parang wala Eh, naman. Maaawa ka eh. Kawawa naman eh. Mamaya ang matutuloy dyan yung impacta. Nako. Hindi, pero speaking of the survey, kita naman natin Tingnan mo na naman yung survey, di ba? negative talaga ang inyong kapatid. Kaya nga lungkot Pagdating eh. sa trust rating, lahat Tapos negative. lahat ng kakampi. Nakita mo naman, pati yung matitibay na senador, biglang bagsak na. Pero kayo po, anong gusto ninyong maalala ng mga Pilipino sa inyo? Bilang isang Marcos na at the same time kritiko ng inyong kapatid, anong gusto ninyong maalala sa inyo ng mga kababayan natin? Siguro, ako, ano ba? Wala. Gusto ko na ibalik lang yung dangal at dignidad ng pagiging Pilipino. Proud to be Filipino, parang ganun. Yung pride natin bilang isang bansa. Ayoko yung na uupakan tayo ng China. Ayoko rin yung sunod-sunuran sa US. Ayokong kinakawawa yung OFW. Ayoko na walang kinabukasan ng mga bata. Gusto ko talaga Pilipinismo na talagang yun lang, para sa Pilipino lang. Huwag na tayo mag-isip ng iba. Meron pong isang senador, family name na senador, mga Tulfo. Yung isang kapatid nila, lagi niya sinasabi na, hindi ako Tulfo, pero Tulfo siya. Lagi niya sinasabi yun, dahil nga ewan ko kung kinahihiya ba niya yung kapatid niya. Kayo po, masasabi niyo ba na hindi ako Marcos? Hindi ko sasabihin yon kasi pinagmamalaki ko naman ang legasiya ng aking ama. Kahit paano, kahit gusto mo siya o hindi, maliwanag naman na may vision siya, maliwanag yung kanyang vision, yung pangarap niya para sa Pilipinas. So, dapat hanggang ngayon, palagay ko, many elements of that vision are still viable and are still relevant. At tigit sa lahat, dapat maibalik yung ating pride, yung ating pagmamalaki, ang pagkatao nating Pilipino. Di ba po, eto ngayon, napapag-isip-isip niyo po ba na Kasi parang kawawang-kawawa na tayo, kulelat na tayo sa mundo. Ayoko mang ganito. Dapat yung sinasabi, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Nawala na yun, hindi na taas noo eh. Parang kawawa na tayo, awang-awa na ako sa sarili ko. Pero kayo po, meron po ba kayo naisip na babalik ko someday ang magandang pangalan ng aking pamilya? Well, right now talagang nakakalugmok itong mga nangyayari. Pinag-uusapan ko na lang sa mga anak ko. Kasi 3 lalaki ang anak ko eh. Yung isa nasa politika, di ba, na governor. Wala, sinasabi ko, you just work hard and do your very best. Kahit ano pang sinasabi at naiipit tayo ng todo-todo, talagang alam naman ninyo yung tama, pinalaki naman kayo ng maayos. You have to work for the people. Meron tayong platform, we're so lucky. Hindi lahat ang binibigyan ng ganitong pagkakataon na mag-public service. Kaya alalahanin, to those to whom much is given, much is also expected. So, malaking responsibilidad namin bilang Marcos. Wag na lang yung ibang Marcos na wala akong magawa, kundi kami ng mga anak ko. Kailangan ipagmalaki pa rin natin na Pilipino tayo. At wag natin sayangin itong platform natin. Kasi may pangalan tayo, may nakikinig pa rin, may probinsya tayo. Senator, kung hindi ma-impeach si VP Sara, mananalo siya sa 2028 or tatakbo siya sa 2028. Iko-consider mo ba or kino-consider mo ba yung sarili mo kung sakaling
hingin ni VP Sara na maging Vice President. Ako, ang Kanya- labo na niyan, di ba? Ang labo na. Madami naman sa survey, di ba? Sina Bongo, Kasi sina, wala pa eh. Wala sina pa. So Bongo, far, wala sina pa eh. Robin, oo. At ang taong bayan din, nag-ano ngayon, Naku. nagtatanong or nag-iisip Ako, hirap sino na ba? hirap nga. Traumatized ako nung election last year. Di ko akalain magiging ganun kahirap. Pero lahat ng tao nagsabi sa akin, di ka mananalo kasi bagsak na bagsak ang Marcos ngayon. Totoo naman. Hirap talaga ako noon. So, I think that's a very, very difficult proposition. At kailangan talaga, hindi na... Total, meron pa akong 5 taon eh. Yeah, I have 5 years to go. At ako, alam naman nila yun eh. Tutulong naman ako, tutulong kahit papano. Sundan ko yung tanong ni Boss Dada na mananalo si BP Sara. Ang dami kasing imponderable eh. Hindi, ito po yung tanong ko. Pag nanalo si BP Sara, malamang-lamang po, hahabulin niya ang inyong kapatid sa mga kaso. Kasi sabi, habulin eh. No? Hindi natin alam. Hindi na, kung sakaling mangyayari yun, kayo ba isasama ang loob or tutulong kayo sa ganitong klaseng... Well, ang Investigasyon. naalala ko na sinabi niya na kailangan, di ba dito rin yun, sa show na to, sinabi niya na talagang may kailangan managot. At talagang yun ang gagampanan ng kanyang vice president, na habulin yung mananagot. So, tama naman yun. Dapat talaga may managot sa lahat ng mga pangyayari. Trilyon-trilyon ang nawawala. Hindi naman pwedeng malayang-malaya ang mga buhaya. In behalf of the Banateros, ma'am, nagpapasalamat kami sa inyo dahil alam niyo marami po kami iniimbitahan. Mga kakampi, mga pareho natin ng pero tatatakot pag sa Banateros kasi parang... Kaya nakatakot naman talaga kayo. Pero kayo, ma'am, believe kami kasi Natakot sa inyo. Ang dahil tahimik alam namin eh. nyo na kami ay hindi bumoto sa inyo at hindi kami nangampanya sa inyo pero humarap kayo dito. Kaya palakpakan natin si Senator Amy. At saka dagdagan ko, mga nagiging bisita natin last week, napakapogi. Ngayon, napakaganda. Naku. Parang Coach Oli yan eh. Dito, swerte nga eh. At hindi impacta. Seatmate ko yun, nakakatawa nga yun eh. Tinatanong ko siya, kumusta naman yung Banatero? Sabi niya, masaya. Di ka na magsasalita, ang dami nilang sinasabi eh. Ang dami lang alam eh. Sabi ko, ganun, okay, di mabuti. Salamat, ma'am, dahil nandito kayo at sana nga ay patuloy nyo lang yung ginagawa ninyo dahil tulad nga na sinabi ko po sa inyong programa na kami pong mga Pilipino ay nabibilib sa patuloy ninyong ginagawa. Hindi lang po sa inyo, sa the rest of the minority na alam naman natin na pag bumanat, ang kapalit niyan, kulungan, katulad ni Marcoleta. Pero nananatili pa rin kayo na pumapanig sa taong bayan. Nako, maraming salamat at sa pagkakataon. At sana pagdasal ninyo kami, nakaka-nervous. Lahat kami kinakasuhan. Ganun pa man, kinakailangan lumabas yung katotohanan. Kasi hindi pwedeng magmamaang-maangan tayong lahat at sunod-sunuran. Ayun. Mensahe po sa ating mga nanonood ngayon na mga Makinig Banatero sa sa buong mundo. Banatero. Ayan, nagsasabi ng totoo. Hindi fake news katulad ng iba. Katulad ni ICC. hindi talaga nakatiis, ano?